at nasa Pilipinas ka, ayan, ang pinakapangarap makapasok ng gobyerno, di ba? Pag ikaw ay government employee, akala mo nasa pedestal ka na, di ba? Akala mo, yun na yun, di ba? Akala mo, yayaman ka na, gaganda na buhay mo, tama, magiging successful ka na, at matutupad mo na lahat ng pangarap mo at pangarap ng pamilya mo. Good news, kasi itong ipapakilala ko sa iyo mamaya lamang, ay anak ng isang retired na dietitian. Pag sinabi po na dietitian, yan po yung nag-aaral ng nutrisyon. Sa ospital, yan po yung nagbibigay ng pagkain, ng tamang pagkain para sa mga pasyente na nasa government po. Okay? Nag-retired po siya. Okay? Pero ito yung in-advise niya dito sa anak niya. Yes po, anak ng isang retired government employee ang magiging speaker po natin ngayong gabi. Are you excited? Excited ka ba na bakit kaya? Bakit hindi nirekomenda ng isang retired government employee sa anak niya na magtrabaho sa gobyerno? Pero ang in-advise ng isang retired government employee na pasado sa board exam ng dietitian is magnegosyo daw. At ang negosyong gawin, itong negosyong ginagawa mo ngayong kapatid. Di ba? Nakakapagtaka, tama ba? Magtataka ka din ba na government employee na pero in-advise imbis na government worker, ay, ang in-advise niya is negosyo na ginagawa natin. So ako po, I'm so very excited kasi kahit matagal ko nang napapakinggan yung kwento ng taong to, marami pa din akong natututunan. Okay? Marami akong natututunan in a sense na mas lumalalim yung pagmamahal ko sa negosyong ginagawa natin, mas tumataas yung respeto ko sa nagagawa nating tulong sa mga tao, tama ba? Sa society, sa Pilipinas na lang. Tama? So ako, excited ba kayo? Parang ako lang yung excited. Iparamdam niyo naman sa akin dyan na excited kayo. Yan, mag-heart naman kayo. Dali, mag-heart kayo. Yan. Type mo naman dyan, I am excited kahit kaplastikan muna. Dali na. Type mo naman dyan, makipag-interact naman kayo. Kasi pagkikipag-interact na nga lang di nyo pa magawa, pagyaman pa kaya. Di ba? Mas mahirap yumaman kumpara sa magpindot dyan ng puso. Di ba? Mas mahirap yumaman, mag-hustle, magkausap ng kliyente kaysa mag-type ng I am excited. Kaya kung pag-type na lang, pag-comment na lang, di mo magawa, pagyaman pa kaya kapatid, ay nako dyan. Gusto mo bang yumaman? Ayan. So, hindi ko na po papatagalin pa. Ayan, kasi nag-test, Mike, nag-test na yung ating tech. Hindi ko na po papatagalin pa. I'm so very excited na ipakilala po sa inyo ang ating main speaker for this evening. Siya po yung event director natin. Nagsimula dito estudyante. Nakuha yung first car niya at the age of 23, if I'm not mistaken. One of our Millionaires Club member ng community, kumikita ng 100,000 per month kahit nasa Bicol lang. A CARS Achiever, International Country, Travels Qualifier every year. So di ko papatagalin pa. Paulanan na naman po natin ng million of virtual club at puso, none other than mentor, Daphne Aimee. Mentor Hello, hello, hello. Good Yan, evening, hello, Mentor everyone. Daph. Yan, good evening, Coach Ardon. Good evening, NBA. Yan, happy, anong araw ngayon? Sabado. Saturday. Ayan, ayan, happy Saturday, happy 22nd day of August. Yeah. Grabe, Coach Ardon, 8 days na lang. Oo. Maglalagay na tayo ng Christmas tree. Christmas tree. Oo. Kakanta na naman si Richard Poon. Anyways, Mentor Daph, anong nararamdaman mo ngayon na ikaw yung aming kwento mo yung pag-uusapan natin? Ayan. So, alam mo ba, Coach Ardon, matagal ko sa community or sa negosyo na ito. This is my first time. Alam mo naman yung dati nating community, hindi ko yun pinapaunlakan ng invitation sa kanilang Tama. cast.
Pero ngayon, kailangan na natin. So, ayun, I feel honored and especially ikaw yung host for Thank you, thank my you. first um My ano ba ito? first podcast. Podcast. Yes. Yeah. Oo. So, siguro mentor for us to start our podcast ngayong araw na to. So, more on ano lang to, mentor Ah, magchichikahan lang tayo ng buhay mo bago mo to nakita at buhay mo nung ginagawa mo na to at message natin sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo natin. At syempre dun sa mga taong nakakarinig at nagtatry tumingin-tingin ng opportunity natin. So, mentor siguro let's start. Sino ba si Mentor Daphne Lotivio bago niya nakita yung community na to? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay? Ano ba yung pangarap mo sa buhay? Ano ba yung priority mo sa buhay before mo to makita? ayan. So, napaganda ng tanong mo. Before that, mag-live and coffee muna tayo. Oo, Kape-kape nagkakape din ako. tayo. Kape. Cheers! Cheers! Yung Oo. kape ko, wait lang. Kape Oo. ko. Cheers tayo lahat! Cheers tayo. Cheers! Sino Dapat yung may mga kape nagkakape ka. dito? Hawak kayo ng Cheers kape. everyone! Oh, kasi baka Yan, yung iba dyan sa inyo, matutulog na. tama eh. Kape tayo para, tayo ay, Mag-palpitate. oo, ganahan. Ayan, so, ang dami mong tanong. So, sino ba ako before? Ayan. Sino ka before, Mentor Before ako na, shout out sa ating, ang dami natin, 16,000 participants tonight. Ayan, so, this is our second podcast. Tama ba, Coach Ardon? Since we started our Zoom, ayan, this August. So, happy first year anniversary pala sa Netpreneur Business Academy. Yan. Palakpak naman, sound effect. So, ayun, and it's an honor na maging guest. And I hope na etong participants tonight, sila po yung mga susunod na maging-guest. So, sino po ba ako before? Ayan, before, artista. Joke lang, maarte kaya artista. Dati po akong estudyante before I met this opportunity. And to tell you frankly, I am one of those na hindi po positive or skeptic, ayan, sa ganitong opportunity. Ayan. So, bakit skeptic? Actually, especially during my college days, ang daming nag-i-invite sa akin sa ganitong opportunity. Pero, kumbaga, hindi ko kasi alam. So, and because of mga news, so, kumbaga, hindi talaga ako open. So, before, I am an active, actually, high school pa lang, very active volunteer na po ako sa mga organization. I remember my first exposure po sa isang volunteer event. If you are familiar, Coach Ardon, so One Vision, parang tama ba? One Vision, parang it's an international charity organization na nag-conduct ng doon ako nag-volunteer nung high school ako sa Divine. So doon ko na love ang pag-volunteer until at the same time high school pa lang ako, active na rin ako sa school. From first year high school, naging class president ako. Second year high school, lumaban ako sa parang school, sa buong school na council. And did you know that ang nakalaban ko noon is si Coach Robert. Galit na galit yan sa akin kasi si Coach Robert is nasa top ng kanyang class. Ako second, lang ako noon nung first year ako parang section 2, parang siyang section 1, siya yung class president. Nang naglaban kami nung first year for the student council nung second year. Imagine, napakaganda ng speech ni Coach Robert. Napakagaling niya, memorize, pero natalo ko siya. So doon nag-start yung namin, friend, hindi kami friend. Magkaaway kami nung nagkakilala kami until naging vice president ako ng buong Divine High School noon. When I reached college at Bicol University, doon ako nagsimula mag-attract. Sabi ko, ang laki ng university, imagine 20,000 population. Then, I remember in my first year, dinaanan ko yung student council office sa school. Sabi ko, magiging president ako ng buong BU Student Council. Grabe yung attraction ko noon. So, what happened? Fast forward, naging active rin ako sa organization, non-profit organization, yung JCI, nung college ako. So, doon ako na-expose talaga sa mga malalaking tao. And naging part din ako. Yung attraction ko talaga, naging rin ako, student council officer ng buong university ng Bicol University. Ayan. So, yun yung aking
background. So, very active ako sa mga events ng school. In fact, nag-organize din ako ng Mr. and Miss BU during my time. Yung mga band festival noon sa buong Bicol University, every time may mga, that time active pa si dating Governor Joey Salceda sa mga pa-band fest. 'Di ba? Almost lahat 'yan, Sponge Cola, Parokyan Edgar, Bamboo, mga hinandle ko 'yan ng mga event na big concert sa BU ground. So, doon talaga almost hindi ako pumapasok dahil sa mga events. Ayan. Ano na lang. So when I graduated sa Bicol University, I received ano ba nung receive ko noon parang service award from President Lauraya at that time. So yun yung background ko before and rin ako, entrepreneur na rin ako. Nagbebenta-benta na rin ako. Kaya may savings ako when I graduated. Okay. So, yung pagiging mo ba mentor na business, yung pagbebenta-benta mo nung nag-aaral ka pa, um, does it runs within your family or may nakita ka lang na opportunity sa pagbebenta-benta nung college ka? Ayan, yung about sa pagbebenta, actually, elementary pa lang ako, nagbebenta na ako ng yema sa school. Ayan. O, elementary, yema, naalala ko nung high school, alam mo yung mga crinkles sa classroom, di ba? Hindi ako nahihiya magbenta noon. Kasi, di ba, ang baon ko noon is very limited. So, mother ko lang ang breadwinner. So, kumbaga, limited lang ang pamasahe. So, kailangan, diskarte, hindi talaga ako nahihiya. So, and nakita ko rin sa mother ko, 'di ba? Na-mention mo na ano siya, head ng dietary department sa isang sa provincial hospital natin. Ah, meron siyang sideline. So, ang mother ko is a Wonder Woman. So, aside from nag-office siya, pag gabi or pag free time niya, may catering service kami. May catering siya. Nagbe-bake din siya ng cake, 'di ba? So, ano, yun doon ako na-open up na nakikita ko na malaki yung kinikita niya sa sideline. Talaga. Yun. Pero hindi talaga siya wala kami since bawal mag-business ang nasa government. So ano niya lang yun, parang side. Sideline. Oo. Opo. So, nung nakagraduate ka mentor have you ever dreamed of working? And ano pala yung course mo nung sa BU? Yeah, napakaganda ng tanong mo, Coach Ardon. So, nung college ako, BS Management ang aking course. Ano bang nangyari sa akin noon? Ayan. Actually, na-open ako during high school, na-open ako ng seminar sa community na. Ayan. And then, I remember when I was around 17, 18 years old, ganyan, 17, 18 years old, actually, mother ko yung unang nakakita ng business natin. Na-offeran siya ng kanyang office mate cashier sa hospital. Sabi niya may offer siyang business. So sabi niya, tamang-tama yung anak ko. Ayan. Actually, hindi ako talaga yung anak na inofferan na nung mother ko una, yung elder sister ko kasi siya yung bagong graduate noon. So, kumbaga hindi niya na-appreciate kasi nilibre yung registration niya. Ako hindi. So, then yun yung realization ko na yung mother ko talaga yung nag-encourage sa amin sa mag-business. Ayan. So, ano yung tanong mo kung graduate ako ng ano yung course ko and then And then, pagka-graduate mo po ba, nagplano ka magtrabaho? ayan. Nag-employ ka po ba? During my college years, actually, di ba skeptic from being very skeptic sa ganitong business, then sinabi ng mother ko na try mo very simple statement, try mo anak negosyo. Di ba, napakatagal ko na sa government, di ba, mahirap pa din tayo. So, yun yung very simple statement na sinabi niya. Sabi ko, oo nga, no? Kasi di ba, ang nakikita natin sa ganitong opportunity, so, very, lang yung sa surface lang. Pero, negosyo talaga siya. So, nung sinabi ng mother ko, tingnan ko ulit. So, nagpa-present ako noon, di ba? So, the time na pininesentan ulit ako, doon ko na siya na-appreciate. Sabi ko, wow, ang ganda pala ng negosyo. Dito ako yayaman. So, nung presentan ako, nung na-appreciate ko siya, nag-attend ako ng college pa ako, very active na ako, di ba? Nung na-positive ako. So, ibig sabihin, pinagsasabay ko na po yung sa student council, sa school, sa non-profit organization ko noon, and itong negosyo. So, during my college time, kumikita na po ako, di ba? Sa, the first skill na tinuro sa amin noon, sa opportunity sa community natin is pagbebenta talaga.
So, I'm very, aggressive talaga ako noon kasi sa connection ko talaga noon and wala pang online. Dinadala ko talaga sa office yung mga clients ko, nagbebenta talaga ako ng mga products natin. So, doon ko nakita na hindi po ako mahiyain talaga ako. Ako mag-aiwan ko kung hanggang ngayon nga mahiyain pa. Doon ko na-experience sa pagbebenta, sa pag-refer lang, pagdadala ng tao. Hindi pa ako nagpe-present. In a month, kumita ako ng 40,000. Imagine. So, hindi pa yun sa account yun. Yung pagbenta-benta lang, isa sa pinakamalaking kinita ko. 'Di ba? Yung mga products natin, isang araw, 8,000. Sabi ko, wow, imagine, estudyante. So, yun. Kaya doon ko na-appreciate yung pagbebenta. And because of the trainings na meron tayo sa community, na-compare ko talaga siya sa mga trainings. I've attended a lot of trainings. Alam mo naman na nasa student council ako, ang exposure ko mga training sa national, 'di ba? Nag-attend kami ng mamahal ng training even sa JC, sa mga training sa JC. Sabi ko, ibang klase ng training sa community natin na hindi siya basta-basta, 'di ba, tinuturo. So, doon ako hindi na ako nag-plan mag-work. And I also experience working at the age of 17, 'di ba? Nag-try talaga ako mag-summer job. So, ano 'yun, yung 'di ba, during summer break, wala tayong pasok. So, kasama ko isang classmate ko, nag-try kami mag-apply sa isang fast food. Doon ko nakita yung reality. And ano pa yung exposure ko sa work? Yung OJT, 'di ba? Meron tayong OJT sa school na-assign ako noon sa isang government agency, yung Pag-ibig Fund. Yan, pangalanan ko na dito sa Tahoe Road. Nag-OJT ako dyan ng isang buwan. Ilang months ka yung OJT nun, hindi ko na maalala. So, doon ko nakita yung routine. Nasa manager's office ako. Every day, papasok ng 8 a.m. dapat nasa office na, magla-lunch break, may baon, uuwi ng 5, yung ganung routine. Same thing sa pag-work sa fast food. So, yung OJT ko sa government, then doon ko na, yun yung early realization ko na kahit anong sipag, talino, galing, and alam mo yun, ako yung tipong tao na ang personality ko, ayoko makulong for 40 years sa office na ganun yung routine. I want to explore more. Sabi ko, hindi ito yung personality ko. Diba? Ako kasi yung, alam mo yun, ayoko yung, ano, routinary. So, during my college year, yun na. Kaya alam mo ba, Coach Ardon, during my graduation, mas priority ko pa noon yung negosyo natin. Mag-graduate na ako eh. Wala pa akong damit, wala pa akong shoes pang graduation. And alam mo ba yung diploma ko nung college, hindi ko siya kinuha for the past 10 years. Kinuha ko lang siya last ilang year, 2 years ago, nung kailangan ng mother ko for the GSIS. Saka ko lang siya kinuha. Sabi ko, wow, ito pala itsura ng diploma. So, bakit hindi ko siya kinuha, Coach Ardon, yung diploma ko? Parang it's ano ba, discipline for me na gusto ko mag-burn ng bridge. Ayokong mahirapan lang ako sa negosyo, 'di ba? Mag-apply na ng trabaho, magki-quit na. So, binurn ko talaga yung bridge ko. Hindi ko kinuha yung diploma ko na wala akong option na magtrabaho. Kaya binigay ko talaga yung best ko. Kaya alam mo ba, at the age of after I graduated, 'di ba? Kasi college pa lang kumikita na ako sa negosyo natin eh. So 11 months of doing this business full time. So yung kumaga, yung college years ko starting 17, 18 years old, practice na yun, benta-benta lang ako noon. So nung nag full time ako after I graduated, I got my first car. At the age of 20 o 21, ganyan, 2021, 20 years old. Then nakapunta ako sa Hong Kong first international trip at the age of 21. 20, I got my first car. 21, 23 years old when I hit my first million. So yung first car ko, kaya ako nakakuha, kasi ipon yun sa DTC, sa account, di ba? Na, nung meron ako around 200,000 noon, sabi nung mentor ko, maglabas ka na ng sasakyan, no? Di ba? Kahit, wow, talaga, wala nga kaming parking. Ayun. So yun, Coach Ardon. Grabe naman yan, no? Apart naman dyan, kung na-inspire ka, di ba? Introduction pa lang po yun, di ba? Pa-teaser pa lang yon ng short, di ba? Teaser ng kwento ni Mentor Daf simula nung siya ay nag-aaral, di ba? Active student, influence ng parents niya na magnegosyo, and kung ano yung naging resulta niya dito. Pero don't worry, mamaya, sit back, relax, and enjoy kasi mamaya, mas ikukwento ni Mentor Daf ano ba yung nangyari sa kanya dito. So, a mentor though na kwento mo naman na talagang because of the influence ng mama mo na mag-try ka mag-business, itry mo magnegosyo,
tapos nakikita mo naman na yung realization na mahirap pa din talaga or nahihirapan pa din talaga kahit nagtatrabaho sa government. Pero okay lang po ba, Mentor Da, na malaman namin ano ba yung naging juncture ng pagdidesisyon mo na ito na talaga yung gagawin mo. Ito na talaga yung ibibigay mo dito, yung oras, panahon, galing, tsaka yung talino, plus yung ganda mo. At hindi ka na po talaga mag-e-employ. Oo. Ano yung tanong mo? Ano yung Ano, pinaka naging reason na compelling reason. compelling reason to Okay. continue this, that Oo. employing? Actually, once na hindi ko siya ma-absorb kasi once, noon, hindi ko nabi ko, 10 years na pala, or more than 10 years na pala. Ang isang bagay kasi, pag ina-enjoy mo, di ba? Hindi mo mararamdaman yung pagod. Then, kumbaga, dumating din tayo sa point na maglalaylo. Pero alam mo yun, hindi ko na nakita yung sarili ko na nagtatrabaho talaga. Especially nung na-experience kong kumita, 'di ba? Kasi kumita ako ng income ng pagiging empleyado. Dito, 'di ba, sa negosyo natin nung na-experience ko, I remember my first international trip sa Hong Kong, 21 years old. Doon ko nakita yung ganda ng leverage ng negosyo natin. Na nasa Hong Kong ako, pag-check ko ng account ko, may income. Sabi ko, wow, ang sarap pala ng negosyo natin na kahit nagbabakasyon ka, nasa abroad ka, once makabuild ka na mabuild mo properly yung organization mo, yung negosyo mo, totoo pala yun na kumikita ka. Imagine at the age of 21, pa-passive income na ako. So never kumaga ah, na tumingin sa iba. So ang pinaka-reason ko is nakita ko yung ganda ng pagiging negosyante, pagnenegosyo compared sa employment. And one of my deepest why din talaga is my family na kumbaga ang sarap kumbaga makasama bili mo, bakit ka mag-abroad, 'di ba? Bakit mo ipagpapalit sa pera yung oras kung kaya naman kitain yung kinikita ng abroad na nandito lang sa Pilipinas. So kumbaga yung mindset ko talaga is I want to become part of lahat ng special events ng family, 'di ba? Birthday, Mother's Day, Father's Day, may mga emergency sa bahay, gusto ko nandiyan ako. So yan yung naging compelling reason ko. That's why I never look back Yan. or Thank you so try much, any Mentor opportunity. Daf. Grabe, no? Habang at the age of 21 ba yon, nagpunta ka ng Hong Kong at habang nagbabakasyon, kumikita, di ba, na hindi ka active or directly active sa pag pagsisale sa negosyo natin. Kaya i-type mo naman dyan, leverage. Dali, type mo dyan, leverage. Gusto mo din ba ng ganong klaseng buhay na nagpapahinga ka, nag-enjoy-enjoy ka lang, pero kumikita ka? Di ba? Yun din actually, Mentor Da, yung naging realization ko bakit ako tumigil, di ba, sa pagmamasteral, di ba? Bakit hindi ko na itinuloy yung pagiging ko na profesor? Kasi nandito pala sa negosyo natin yung salitang leverage na kahit tumanda ka na, mahina ka na, nagkasakit ka na, di ba? Merong active income na pwedeng tumakbo sa organization mo basta na-build mo na yung grupo mo. Tama ba? So thank you so much, Mentor, sa inspiration. Pero sabihin na natin, Mentor, kumita ka, nag-travel ka, pero syempre hindi naman lahat maganda. Hindi naman lahat madali, di ba? Syempre may struggle. And I'm sure makaka-relate po dito yung mga nagsisimula, even yung matagal na minsan hindi naman talaga tuloy-tuloy packet eh, di ba? So, sa ilang taon mo, Mentor, sa business natin, ano ba yung mga naging challenges na talagang feeling mo susuko ka na, di ba? Pero na-overcome mo siya. Ayan. So ako honestly speaking, Coach Ardon, since I started na walang-wala, 'di ba? So kumbaga hindi ako galing sa mayaman na family. When I started this business, I remember nung nag-full-time ako, ah, ang challenge ko nun sa sarili ko, 'di ba, lumabas sa comfort zone ko. Kaya ang first area ko nun is Naga. If you remember Naga, pumupunta po ako noon ng Naga na ang dala ko lang po is one way na pamasahe tsaka products. So ang goal ko, mabenta yung mga dalang products ko para makauwi.
So, pinagdaanan natin na nag-rent kami ng apartment sa Naga, na nakikipag-share ako sa mga ibang co-hubbers ko ngayon, hubber noon. May hub na pala noon na super ano talaga, 'di ba? Yung tipid. So, kumbaga ang ah, ang naging challenge sa akin is not dahil ano hindi ako kumita kasi because of the training din sa aking first mentors noon, hindi kami nawawala ng pera because of the skill na pagbebenta. Sa totoo lang, yun ang ano, kaya napaka ano, if you don't have yet the skill, kung ikaw ay bago pa lang dito, galingan nyo po magbenta kasi hindi po kayo magugutom. Hindi po kayo magugutom. Then challenge yourself. Kaya inaalala ko, sabi ko na, hindi ba ako kumita? Hindi. Pag alam mo yun na medyo kailangan natin ng pera, bebenta tayo na available ang ganda ng products. Never talaga ako na short because of my early exposure ng pagbebenta. Yun ang naalala ko. Pero one of my biggest challenge po dito sa negosyo na ginawa ko is not because of business. It's because of myself. Emotional, ano ba, challenge. 'Di ba? Pag na, ano ba, kumbaga, meron tayong mga challenges na nagagalit, na with regard sa personal or sa love life, mga ganyan ba yung mga ating challenges na nawawala tayo sa focus. Ayan. So yun yung biggest ano tayo, biggest challenge for me na if only I can turn back time, sabi ko ano, siguro that's ano also a lesson for me na ano, wag tayo masyado kung bata ka pa, 'di ba? Focus muna talaga sa pagnenegosyo, wag muna love life kasi nakakaano siya. Ako mostly of my mga leaders, yun din talaga ang defocus na nawawala sa negosyo pag nakaka-love life na. So far, in my case, meron din tayong ganong series. Pero ano natin, pinagdaanan, di ba? Sabi, wag, pagdaanan mo lang, wag mo tatambayan. Yes, so kaya talaga stay single. Pero kapag nasa edad ka na namin, magpayaman ka na. Para pwede ka nang mag-asawa, di ba? At magjumawa. Oh. Kasi pwede naman talaga yun ang buhay natin. Pero syempre, first things first, di ba? Gumaling muna, matutunan muna lahat ng skill, dapat napapakain natin sarili natin. And I'm so very happy, Mentor, kasi yung Netpreneur Academy, isa sa skill talagang pinakauna nating dinedevelop sa mga account holders at VE natin, ipagbebenta talaga. 'Di ba? Na in case of emergency, 'di ba? Talagang itinatawid tayo ng skill natin sa pagbebenta na minsan 2,000, 5,000, 15,000 inakukuha natin sa pagbebenta lang. Tama. So thank you. Kaya proud ka ba sa 20 participants dito? Are you proud na nasa NBE ka? Tapos kung ikaw naman ay proud na NBE ka, magkano yung pinakamataas na nakinita mo sa isang araw because of the skill sa pagbebenta? Sige nga, tignan nga natin kung mentor kung talagang may natututo ba sa system natin. Magkano yung pinakamataas na income mo? Income ha, hindi sales. Income, delensya, profit, markup. Magkano yung pinakamataas na markup mo sa isang araw? Sige nga, 10 pesos. Grabe, or 10K to mentor ng Kevin. 10,000. Oh, grabe, isang araw. Mentor Kevin, 10,000. Yan, Coach Ardon, ano yan ha, may online na yan. Yung experience ko noon, offline yun. Yun yung magbabahay-bahay ka. Wala pa Offline, tayo. magkano mentor yung Wala. pinakamataas mo? Hindi ko na maalala sa dami kong benta. Imagine, lalo na nung napunta kaming Cam Norte, 'di ba? Million ang sales natin doon. So, kumbaga, ano, pwede, ano, about, ano, discouragement. Yeah, discard. Naalala ko, oo. I remember when I was starting sa community natin, naalala ko lang kasi naano mo yung challenge. Isa sa ano first challenges ko noon talaga is yung mga discouragement from hindi from my parent but from people close to me, from relatives, even partner kasi noon, 'di ba? Yung iba yung partner natin nung tayo ay hindi ano yung partner natin noon nung college ako is hindi talaga into this business, nasa ano siya, nasa employment ano talaga siya, focused. So against
yun yung first challenge sa akin against yung partner sa ganitong business, to the point na nag-break kami because of this. Mas pinili ko itong negosyo. And then, yun, discouragement ng mga tita, ganyan. So, yun yung mga greatest challenge na, but because of the training na meron tayo, hindi ko yun talaga, pinagtuunan. Yan. Tama eh, dinadaanan lang. May 1,000, may 800, may 10K. Ito lang ba yung kumita sa Sa Netpreneur, di ba? Ano yun, Grabe one day income? one day income. Ako kumita nun ako, mentor sa 4 na taon ko dito because of the training, the effort, the hard work, 'di ba? Na pinagdaanan lang yung mga challenges, hindi tinambayan. Kumita din tayo ng mga nasa 19 to 24,000 isang araw. Ay, grabe. Oo. Ganyan kaganda yung negosyo natin. Imagine. Pag magaling na, kaya dapat talaga galingan, 'di ba? Galingan talaga. Kasi nandyan talaga yung pera, tatrabahuin na lang talaga natin. So mentor ayan na. Tapos na natin yung challenge, alam naman natin yung discouragement, challenges talaga na matuto. First skill naman talaga is the hardest to learn, no? Yung pagkatuto, first time na kumausap, mahirap talaga. First time na magpa-pay-in, mahirap talaga. First time na makabenta, mahirap talaga. Pero pag nagawa mo na at ginagawa mo patuloy, nagiging madali na lang talaga lahat. So mentor nandun na tayo, tapos na natin yung tawag dito, yung challenges, tapos na natin yung mga bakit ka nag-decide na gawin to. So, mentor sa 10 taon mo dito, sa ginagawa natin, at may exposure ka sa mga pagtatrabaho, are you proud? Will you be recommending our industry sa mga tao? Proud ka ba? Or ano ba yung naging realizations mo sa business versus employment? So, of course, Coach Ardon, I'm very proud kasi if not for this, 'di ba? Hindi tayo magkasamang kakilala ngayon, and kung hindi natin may experience yung mga bagay na if I chose the different path, siguro typical nasa work din ako na doon na nag-asawa, nagbuntis, nag-antay ng retirement na everyday. So, bakit ko nasasabi ito? Yung mother ko ganun. Yun yung routine niya na nakita ko when I grew up, 'di ba, na everyday. So, sabi ko, ay hindi ko alam, pero yan. If you are a type of person who wants to experience life, 'di ba, na ma um, ma-maximize mo yung skills, ma-enjoy mo talaga yung full potential mo, makakilala ka ng iba-ibang tao. If you're a type of person na who loves to travel, 'di ba? Na walang restriction, who wants to meet new people, who wants to create friendship from all walks of life. So because of this experience, dito ako uh, nakilala ko dito ang iba-ibang tao sa government, sa business, 'di ba? Since tao yung negosyo natin. Ayan. So, and especially right now, 'di ba? Kasi na-witness natin, Coach Ardo, na 'di ba iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Especially at this time na kung noon ang ganitong business is or ang pagnenegosyo, especially through direct selling is part-time lang, 'di ba? Ngayon, ang dami ng kumita ng milyon, kumita ng malaki because of this business na hindi na siya mako-consider as part-time. And ang dami nang naging successful. So if ikaw yung tipong tao na naghahanap ng breakthrough and kinakapos pa rin hanggang ngayon, maybe I advise, 'di ba, if you're working, if you're a student, isabay mo muna. Just like what I did, 'di ba? Tayo nag-start naman tayo na hindi wala namang sumali sa ganitong community na full-time agad na, 'di ba? Magaling agad. So simulan mo lang, i-try mo, subukan mo. Don't be afraid na magkamali, to make mistakes kasi yung mistakes, failures, challenges, part 'yan para gumaling tayo. So ang importante ilabas mo yung best mo, 'di ba? Ang importante makuha mo yung skills, paano kumita dito, how to close a sale, how to build organization, and then yung income kasi magfo-follow na lang siya. Yes po, tama yun po, mentor na actually sabi nga namin lagi, we are not devaluing sa pagtatrabaho. We are not against employment.
Kailangan natin ng mga empleyado, kailangan natin ng mga professionals, but kung ikaw yung tao na medyo nabibitin sa pera, sa work mo, pwede mo itong idagdag kasi pwede dito kumita ng malaki. Kung ikaw yung tao na gusto mo, mas may oras naman talaga sa pamilya mo, isabay mo to kasi dito na ibibigay talaga siya. At kung ikaw yung tao na gusto kumita ng malaki, di ba? Kung ikaw yung tao na gusto kumita ng, ano mo yun, 80, 80, 90, 150, mga ganun, dito talaga kayang-kaya siya ibigay. Okay? Yung potential income, yun talaga yung meron sa negosyong to na medyo hindi natin kayang gawin sa pag-e-empleyado. Lalo na po pag hindi tayo nakapagtapos masyado ng pag-aaral, di ba? So, Mentor Dan, nandito na tayo sa pinaka-exciting part, di ba? So, gusto na namin, Mentor Da, ngayon malaman. Okay? Ano ba? Ano ba yung mga nakuha mo? Ano ba yung na-achieve mo dito sa negosyo natin? So, ibibigay ko na, Mentor Da, yung floor, yung screen po sa'yo. Kasi at this time, ladies and gentlemen, we will be giving the screen to Mentor Da para ipasyal niya tayo sa 10 taon, di ba? Ano ba yung nangyari at nakuha niya because of this NBA opportunity? Mentor Da, the slides is yours po. Saglit lang po siya. Ayan. Sige, sige. Sa 20 participants natin na nandito, so far, ikaw ba ay may gusto ka bang sabihin? Comment mo naman diyan. Ayan, are you proud na nandito ka ngayon? Or kung may tanong ka doon sa mga pinag-usapan natin ni Bid Mentor Da, ano yung tanong na yon? Ano yung gusto mo sabihin? Baka malay mo madaanan ni Mentor Da mamaya. Tama yun, kung ikaw ay estudyante, huwag ka na mag-focus sa pag-aaral lang, di ba? We might be needing the profession. You might be passionate of your passion, but reality reality speaks, minsan our passion fails us. Tama ba? Hindi talaga nagiging smooth minsan yung career natin. Minsan kung ano yung course natin, hindi naman talaga yun yung nagagamit. Minsan nung pagka-graduate yung akala natin, in demand yung course natin. Ngayon, pagka-graduate natin, wala tayong trabaho. Tama ba? So, sayang ng oras kung wala kang ibang skill. Okay? So kung ikaw ay estudyante ngayon dito, kung ikaw po ay magulang, OFW at may anak ka po na nag-aaral, mga mami, daddy, kuya, ate, hindi po nanakawin ng opportunity natin sa anak mo yung pangarap nila. Okay? Dadagdagan lang po natin, pang-back up lang po. Kasi hindi lahat ay nagiging successful sa employment. Hindi po lahat ay para maging professionals. Malay mo ikaw ay gaya namin na makita yung buhay sa pagnenegosyo. Baka yung anak mo hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, tamad man mag-aral, baka sa negosyo, makuha niya yung enjoyment niya. Tama ba? Or baka, di ba? Pagdating ng panahon, may trabaho ka ngayon, pero hindi natin alam gaano ka ba katagal sa trabaho mo. We might not know, baka magkaroon tayo ng changes sa employment natin, baka paalisin ka ng amo mo, baka may mangyari along the way na maging reason bakit ka matanggal sa trabaho mo, baka magkaroon ka ng health conditions. Pag nangyari yon at trabaho lang yung meron ka, what will happen to you? May pera pa bang tatakbo? May pera pa bang papasok? Or wala na? Bakit po kami, okay, umalis? Or bakit namin sinabay, sorry, bakit namin sinabay itong negosyong to? Kasi na-realize namin na hindi forever ang katawan. Hindi laging healthy ang katawan. At may times talaga na pwedeng sumuko yung katawan natin. Sa trabaho, pag hindi ka na nakapasok, wala ka ng pera. Sa trabaho, pag hindi ka na nakapasok sa trabaho, wala ka ng sahod. Diba? So, paano ang pamilya mo?
Paano pangarap mo? Paano kung ikaw yung breadwinner? Dito po, as time passes by, this could be your backup. Backup lang. Diba? Kasi makikita natin yan. Kasi I'm sure ready na si Mentor Da ng kanyang slide. Tama ba, Mentor Da? Yes. Ayan. So let's give the slide to Mentor Da and let's see, di ba, kung ano yung 10 years achievement niya po dito. Mentor. Thank you, Coach Ardon. Diba? Tama si Coach Ardon. Sa mga nandito, ano lang, sabayin nyo muna. Pag mas malaki na yung kinikita nyo, times 2 na saka na mag-resign, di ba, Coach Ardon? Ganon yung turo. Tama eh. Mag-assign tayo pag may Hindi, pera na. pag times 2 na sa sweldo mo, times 3. Ay, nakikita nyo po yung slide? Okay na. Yes po. Yan. Okay, so yan ano ba nangyari sa akin? So again, my name is Coach Daphne. Right now, 'di ba? Together with Coach Ardon, Mentor Kevin and Mentor CBT, nabuo natin ng Netpreneur Business Academy. NBA is a combined experience, not only with our experience but also from other teams na naging successful po sa community natin. So ano na siya, kailangan natin ng system, duplicable system na kayang gawin ng lahat. So, ano bang, ayan, ito yung Team Eagles, Team CBT, Money Machine. So, we are composed of 3 powerful teams, di ba, under AOPE. So, sino po ba ako before joining the community? Ayan. So, ito po tayo, di ba, batang-bata tayo nung sumali sa mga organization. Then, ako po yan sa gitna, di ba? That was 18, 19 years old ako. And ito po sa right side naman, nung nag-work tayo as crew sa fast food. 'Di ba? So, diyan po tayo na-expose ng reality ng life. Yan mga kasamahan ko. So, 2013, 'di ba? Ayan po, naging top 3 tayo sa buong Bicol sa SAWAR. Yan lang nalagay kong award. And ayan, ito po yung etong picture na ito, hindi yan yung first Hong Kong ko. Nilagyan ko lang, hindi na ako makakuha ng first picture. Ito po, batch 4 po ako ng all expense paid trip ng company. Yan, sa Hong Kong. And what happened? Because of this business, ito po, some of my car achievers under my organization, actually, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5 na po. 5 ba? Or more than na po nagkaroon ng first car under my organization, and some of them all of them are Millionaires Club, some of them are global ambassadors already and MC. So ito po yung first car ko. Ayan, nakikita niyo yung red. Ayan. Yan yung first car ko at the age of 21. So Chevrolet Cruze na red, o 'di ba? So dati ina-attract ko lang, nasa dream board ko lang yan, tinuruan tayo gumawa ng dream board. So the time na nakasakay po ako sa isang Chevrolet Cruze, fineel ko talaga siya, pumikit ako na as if magiging akin ito. So true enough, yung pagmamanifest po or pag-attract, dapat sasabayan ng action. Baka yung iba sa inyo, attract lang, attract walang action. So the best way talaga to attract something na maging reality is samahan po talaga ng action and positive mindset. And kung makikita nyo dito sa right side, yan po yung bahay namin. So, wala po siyang parking. Ayan. So, hindi po ako nagpagawa ng bahay namin, pero ako po yung nagpa-facelift. Ayan, hindi naman total renovation. So, yan po yung before, sa left yung after. So, yan po yung isa sa na itulong ko rin sa family. So, what also happened during pandemic, actually dito naglaylo tayo sa business because hindi tayo nakakalabas, hindi tayo nakakasabay na sa trend. So, bumalik tayo sa default ng pagbebenta, di ba? Kasi nag-enjoy tayo magbenta. So, during pandemic, ayan, nagbenta tayo ng mga generators, face mask, kung ano-ano. Then, yung mga kasamahan natin dito sa community, nakita ko po na kasabayan ko lang, kumikita na ng 6 digits kahit ang babata pa. So sabi ko, ano yung ginawa nila? Yun pala, nag-online. So sabi nga, if you can beat them, join them. Nagpaturo po ako, nag-humble down ako. Ano yung ginawa nila online? So year 2021, ayan, nag-put up po ako ng hub. Ayan, ilan lang kami sa hub noon. Mga kasamahan ko, dito po namin na-learn yung online skills. Dito po namin kinakausap yung mga clients, both local and international.
And because of this decision sa pag-hub, dito po tayo natuto mag-online. And dito natin nakita na before, di ba, on my first years, ilang years sa pag-negosyo, field lang talaga yung alam natin. But because of this pandemic, dito tayo na-open sa global market. Yan. So, ito po yung mga tao na naghawlang sa Facebook na nakita natin, di ba, through our online system, especially sa Netpreneur Business Academy. Okay, naghawlang sa Facebook, nakasama natin, karoon ng, ayan. So, I'm very proud that right now sa NBA, di ba, last year, nakilala ko po ito si Coach Pau, di ba, si Coach Steph. But dati online lang natin nakakasama, kausap, but right now, 'di ba, nakasama na natin sa travel sa Cebu. Ayan, together with Coach Ardon and the rest of NBA leaders. So, napakasarap na mag-travel, 'di ba? Mag-relax. Nakasama mo yung mga taong kasama mo sa journey, 'di ba? First pa lang ito, ibig sabihin may second. So, sino pa, 'di ba? Ito yung mga taong kumita rin because of this na nakilala natin through Facebook. Ayan, si AG. Ayan, we also have Ate Ange. Ayan. So, ito po yung mga business partners natin abroad na hindi naman natin kilala in person, nagtiwala and kumita. Ayan, from New Zealand. Ayan, si Chef Jay. Ayan, si Chef Ferdinand. Ito naman po si Ate Ana from Japan. Kumita ng 74,000. Ayan, ito sa left side si Ricky. Ayan, almost 100,000 ang kinita nito. Kuya Eugene, also from New Zealand. We have from US, Mami Ophel, almost 200,000 na rin ang kinita. And Tita Lisa, ayan. Ito po yung mga taong, hindi na ito updated, kumita under my organization because of the online system that we have. Ayan, from US. Ayan, meron tayo, ayan, si Ate Sits, kumita na ng 90,000 from US. Na-meet ko to si Ate Sits pag-uwi niya pumunta ko ng Davao, di ba? So, ito naman si Kuya Miguel, 90,000 din from New Zealand. Talisa, 80,000 si Ricky. Ayan, from Japan, from New Zealand, US, New Zealand, yan, mga taong natulungan natin because of our system. So, these are Filipinos all over the world. Ayun, nandiyan pala si Ate Ange. And dito rin natin naranasan na kahit nasa online hub lang tayo, nasa Bicol lang tayo, before kumikita ako nito field, pero yung ganitong figures, 'di ba, hindi yan isang buwan, siguro isang taon or ilang buwan yan. Pero because of the technology that we have, the system that we have, 'di ba, dito natin naranasan isang buwan 200,000, 100,000 sunod-sunod. So nag-average tayong 1M after pandemic time na nag-start tayo ng online, 1M per month. Ayan, nakapunta rin tayo sa iba-ibang bansa because of this. And yun, after pandemic din, nung nakasama ko yung mother ko sa Hong Kong, 2023, mga napunta nating bansa because of this business. Ayan. And recently, ayan, last year, ayan, sa Shanghai naman kami. Kasama ko naman yung mother ko together with the mother community. Ayan. So, ang ganda pala ng China. Sabi nila pangit ang made in China. Dito ko nakita na very advanced ang China, para din siyang Dubai. Ayan, when it comes to technology. Ayan, yung mga travels natin. Ayan, mga car achievers sa community. Ayan, so these are the reason why we should join the NBA community. Napaka-supportive ng community. I advise, especially if bago ka pa lang, huwag kayong magsasawa sa training. Training lang ng training and apply, of course. Hindi yung puro training, walang application. Apply natin, then training ulit. Paulit-ulit lang. Especially the basic training. So, dito, mahiyain man kayo, hindi nyo man linya, di ba? Wala man kayong skills sa pagbebenta. Dito po kayo matututo. You have the growth opportunity na hindi natin makukuha sa labas. Dito, habang pinag-aaralan nyo yung negosyo natin sa NBA, di ba? Mag-grow talaga kayo. Personality, yung skills, and you will be able to learn from others. So ako, na-inspire lang naman ako sa mga naging successful dito, nag-attract, kaya naging ganun din ako. So, ano lang talaga, may tamang oras ka, 'di ba? Have patient and ano lang, tuloy-tuloy lang. So, we have the teamwork, the duplication, 'di ba? So, we have clear progression dito sa NBA community. So, meron na po tayong system, sundan na lang talaga.
and wag na mag-reinvent. Okay? So we have a very good income opportunity, and maganda dito kasi yung mga kasama natin, 'di ba? We grow together and we celebrate even small wins. Ayan. So before I end my slide, and ito yung aking short quote. Ayan. So don't wait for the perfect moment. Ayan. The past is over, the future doesn't exist yet. Right now is the perfect and the only time to do and become the best as you can be. Ayan, Coach Ardon. So I hope na-inspire ka. Ayan, yung ating 20,000 participants sa ating slide. Yeah. So, na-inspire ka ba? Sige, alin doon sa mga na-achieve ni Mentor Daph, yung gusto mo din mangyari sa'yo 3 to 5 years from today? Sige nga, kung talaga nakikinig ka at nandyan ka, ano doon sa mga slides ni Mentor Daph yung gusto mong mangyari sa'yo, sa pamilya mo? Yung travel ba? Yung mga kotse ba? Yung 5 tao na naging Millionaires Club at nagkaroon din ng kotse under your mentorship? Yung kasama mo, yung pamilya mo sa China, alin doon yung gusto mo? Or gusto mo si Mentor Da? Eh, hindi na. Hindi yan pwede. Oo, lahat ng nakuha ni Mentor Da. Oo, kayang-kaya talaga yan dito. So, Mentor Da, siguro we are now down to the last part of our podcast. Siyempre, marami pa naman tayong araw na magkakakwentuhan pa tayo. Pero, Mentor Da, before we close our event today, ano ba yung final or parang last message mo or closing message mo para sa 19 participants po sa mga estudyante dito, mga full-timers, sa mga OFW po natin? Ayan. So before we end this session, ayan, I would like to thank lahat ng participants na nakinig ng story ko tonight. Ayan, some of those slides ngayon ko lang pinakita, di ba? Or ngayon nyo lang nakita. So my message to you is mangarap kayo, 'di ba? So buhayin ulit natin ang pangarap natin. When I experienced working, nung na-experience ko po magtrabaho, sa totoo lang, especially nung nag-work po ako sa fast food, namatay po yung pangarap ko nung alam mo, dahil sa sweldo, sabi ko ang hirap pala makuha yung pangarap kung ganito lang yung sinisweldo, kung ganito yung lifestyle. Kumbaga, kasi yung focus natin pag nag-work na is ano na lang, is survival, 'di ba? So kumbaga ano na lang yung ano lang kikitain. But because of this community, dito po ako naturuan mangarap, 'di ba? Na never ko naman na-imagine na if hindi po ako sumubok, kung hindi po ako nakinig sa mentors ko, kung hindi ko po yung ginawa yung best ko, in-overcome ko yung weakness ko, hindi ko naman po ma-drive yung aking first car, 'di ba? Hindi ko naman dadala yung mother ko sa ibang bansa. Hindi ko ma-experience yung mag-travel para magbakasyon, 'di ba? At my age right now, 'di ba? Sa dami ng countries na napuntahan ko na, sa daming exposure. So I must say na because of this community, the NBA community, the company that we have, my life has never been the same again. So, yung ngayong kung anong status mo right now, pinagdaanan din namin yan, di ba? Lahat naman, hindi naman naging successful, hindi naman naging magaling sa umpisa, natakot, mag-quit na, di ba? So, akala hindi para sa inyo. Pero, kumbaga, that's your story. So, hanggang dyan na lang ba yung story mo? So, if you think na may ilalabas ka pang galing, may dreams ka lang, wag mong gawin lang ito para sa sarili mo. So, gawing mong motivation yung loved ones mo. And if you want really to earn, 'di ba, sa atin, tulungan mo muna yung sarili mo, 'di ba? Then pakitain mo yung mga taong nagtiwala sa iyo. Then yung income kasi will follow. Ayan. So, marami ba kayong natutunan? Sige nga, type mo naman dyan. Thank you so much, Mentor Daphne. Paulanan po natin ng napakaraming palakpak. Puso sa isa namang successful na podcast and success stories na, wait lang, na, 1, 2, 2, 8. Ayan. Sa isa na namang successful event natin for this evening na I'm sure is kahit in some way or another, nakapulot kayo ng pwedeng makapagpa-inspire sa inyo, nakapagpulot kayo na something na pwede yung dalhin
sa mga susunod na taon pa para mas humataw pa, para mas mangarap pa, para mas ma-appreciate yung pagbebenta natin everyday ng insurance, ng product na doon talaga nagsisimula lahat. Mas buhayin yung pangarap mo na dito kung sa trabaho hindi mo nakikita na possible na magkakotse ka in 2 to 3 years time dito, kaya natin siya pangarapin. Basta nandito yung NBA, sumunod ka lang, nandyan mentor mo, makinig ka lang, mag-train ka lang. Sige, ano mo dyan, i-type mo dyan, ano ba yung next goal mo na gusto mong makuha mo. Si Tef, ano daw, kotse daw yung gusto niya. Kaya, before we end this, sige, i-type mo dyan. Dinideclare namin, ipag-pray namin, yung ita-type mo dyan, na dream mo or goal mo ngayong taon ay matutupad at matutupad yan. Kaya i-type mo na dyan, ano ba yung gusto mong goal na matupad before 2026 ends. So,